Salamat sa Diyos. Ako ni Jesucristo, ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, mula sa sinaguga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni na Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Noon ay nararatay ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At sinabi nila ito kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din ito'y inibsan ng lagnat at siya ay naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng mga may sakit at mga inaalihan ng demonyo. At ang buong bayan ay nagkakatipon sa may pintuan ng bahay. Pinagaling na Jesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at siya ay nagpapalayas ng mga demonyo. Madaling araw pa, si Jesus ay bumangon na at nagtungo sa isang ilang na pook at nananalangin. Hinanap siya ni Simon at ng iba pang mga alagad. At nang matagpuan nila si Jesus, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako doon. Dahil ito ang dahilan ng aking pag-alis sa Capernaum." At nilibot na Jesus ang buong Galilea, nangangaral sa mga sinaguga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa pananampalataya, napakaganda po ng bahaging ito ng ating Ebanghelyong binasa ngayon. Madaling araw pa, si Jesus ay bumangon na at nagtungo sa isang ilang na pook at nagdarasal o nananalangin.
Kapatid, ikaw po ba ay nanalangin? Ano ba ang laman ng iyong mga panalangin? Naririnig ba ng Diyos ang iyong panalangin? Alam niyo po, kapatid, lahat ng panalangin ay naririnig ng Diyos. Pero, maaring ang sagot niya ay oo, hindi, at mamaya na. Balikan mo lamang, kapatid, ang mga pagkakataon ng buhay mo na ang hiningi mo ay pinagbigyan ng Diyos. May mga answered prayers ka na madali mong natanggap. Bakit po? Dahil alam ng Diyos na talagang kailangan mo yon sa mga sandaling ikaw ay nanalangin. At ito ay hindi makakasama sa iyong kaligtasan at bagkus ito ay makakatulong sa iyong pagiging mabuting tao at anak ng Diyos. Meron din naman tayong mga hinihingi sa panalangin na akala natin ay hindi sinagot ng Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid, lahat ng ating panalangin ay mga answered prayers. Yun nga lamang may sagot na hindi. Kasi po, sa ating panalangin, inaakala natin na ang ating hinihinging iyon sa Diyos ay makakabuti sa atin. Ngunit para pala sa Diyos ay maaring makakasama. Ang mangyari dito ay hindi sasagutin ng Diyos ang ating inihiling. Ngunit maaring sagutin niya sa ibang pamamaraan. At syempre naman po, mga kapatid, meron din tayong mga hinihingi sa panalangin na minsan matagal kung ipagkaloob ng Diyos. Kumbaga, ang sagot ng Diyos sa panalangin ito ay mamaya na. Minsan nga, masasabi natin, ibibigay din pala ng Diyos. Pero bakit pinatagal pa? Ngayon, mga kapatid, alam mo na sa pahapyaw na paraan ang pagdinig ng Diyos sa mga panalangin. Kaya po, ano ba ang kailangan mo na maging ugali kung ikaw ay nananalangin? Ito po ang dapat gawin kung tayo ay nananalangin. Una po ay ang lubos na pagtitiwala. Kailangan meron kang lubos at walang pasubaling paniniwala na ikaw ay tunay na pakinggan ng Diyos sa iyong panalangin. Magtiwala ka na ang isasagot ay maaring oo, hindi, o mamaya na. Dahil kung ang mga panalangin mo ay totoong may pagtitiwala, hindi ka rin pababayaan ng Diyos. Sabi nga ni San Juan Maria de Vianney, God sometimes does the will of a prayerful servant. Kaya laging magdasal. Ibigay man sa iyo o hindi ang iyong hinihiling o panalangin, hindi dapat mawala ang iyong pagtitiwala sa Diyos na meron pang ibang nakalaan sa iyo na maaring mas higit pa sa pangangailangan mo. Pangalawa po, tamang intensyon. Kapatid, sa iyong panalangin, maunawaan mo sana ang kahinatnan ng iyong mga hinihiling. At kung ito ba ay talagang sa kabutihan o sa iyong kapakanan. Dapat din tandaan natin sa ating paghingi ng panalangin, dapat hindi kasama
ang masamang intensyon. Tulad halimbawa ng panalangin ng isang magnanakaw na may masamang intensyon. Pumasok ang magnanakaw na ito sa simbahan at sa harap ng krus ni Kristo, siya ay nanalangin. Sabi niya, Lord, gabayan mo ako ngayon sa aking pagnanakaw. Amen. So siya ay nagnakaw at bumalik. Nagpasalamat sa Diyos. 3 beses siyang nanalangin. 3 beses siyang nagnakaw. Sa pangatlong panalangin niya, sinagot na siya ni Lord. Sabi ni Jesus, mapalad ka. Ba, nagulat ang magnanakaw. Lord, bakit po ako mapalad? Sabi ni Jesus, mapalad ka dahil kung hindi ako nakapako dito sa krus, matagal na kitang sinipa. Ayun, natauhan ang magnanakaw. Kapatid, kung sakaling pinanghihinaan ka ng loob sa panalangin at pagdarasal, alalahanin mo ang Diyos ay patuloy na nakikinig sa iyo. Huwag kang mawala ng pagtitiwala at pag-asa. Bagkus, patuloy mo siyang kulitin kung maliwanag sa iyo na ang iyong panalangin ay nasa tamang intensyon. Sige kapatid, kulitin na ninyo ang Diyos sa inyong masigasig na panalangin. Amen. God bless us always.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Panginoon na nanggagamot, nagtuturo at nagpapalaya. Sa bawat panalangin ay atin pong itutugon, Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Upang ang mga kabataang Pinoy ay maturuan na gumawa ng mga kabutihan at umiwas sa masasama. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Upang paligayahin ng Panginoon ang mga doktor sa kanilang ginagawang paggagamot. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Upang ang mga may sakit na may pamilya ay gumaling at makapagtrabahong muli. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Upang ang mga pari ni Kristo ay makapagmisa araw-araw para sa kaligtasan ng sanlibutan sa ikararangal ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin ngayon sa Poong Jesus Nazareno ang ating mga pansariling mga kahilingan o intensyon. Ang lahat ng ito ay idalangin natin sa Panginoon. Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang iyong anak ay matagpuan nawa ng mga taong naghahanap ng magaling na guro, manggagamot at tagapagligtas magpakailanman. Amen. Kapatid, manalangin tayo upang itong ating banal na sakripisyo ay kalulugdan ng Diyos
amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkain at inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Harapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakda na magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang umubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa panlagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsusiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay,
pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isnasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Papa, at ni Luis Antonio, naming Arsobispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Palalanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat na mapumanaw. Kawan mo sila at patulin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mabathalang aral, buong pag-ibig at lakas loob nating ipahayag. Panginoon, iniling namin, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kapayapaan po sa inyong lahat. Ang Panginoong Yesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang lahat na inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain at inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami ay niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo, kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakang, para sa kapakanan ng aming kapwa sa sanlibutan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Tapos na po ang banal na misa. Umayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.